Philippine National Police Academy nakilahok sa seminar on Republic Act 12009, otherwise known as the Government Procurement Reform Act. Neuropsychiatric interview isinagawa ng PNPA para sa third batch of cadet applicants ng PNPA Class 2030. At mga kadete ng PNPA nakibahagi din sa Blue Mass in celebration of Ash Wednesday ng Simbahang Katoliko. Patuloy na subaybayan ang mga kaganapan sa Philippine National Police Academy. Ito ang ika-32 linggo ng Weekline. Ika-16 ng Pebrero, Lunes, nasa Philippine Social Science Center sa Diliman, Quezon City, si Police Major General Dizon upang makilahok sa unang araw ng seminar on the new Government Procurement Act o Republic Act 12009 and its implementing rules and regulations. Pagkatapos ay nagtungo si Police Major General Dizon sa PNP National Headquarters upang makibahagi sa retirement honors ni Police Brigadier General Salvador T. Alakyang, ang Direktor ng Explosive Ordnance Disposal and K9 Group. Samantala, ang Philippine National Police Academy sa araw na ito ay nagsagawa ng neuropsychiatric interview for the third batch of cadet applicants of PNPA Class 2030. Ito'y isang komprehensibong pagsusuri na naglalayong sukatin ang mental stability, emosyon, ugali at kakayahang mag-isip ng isang aplikante upang matiyak na angkop ang kanilang mental na kalusugan sa papasukin nilang propesyon. Martes, ika-17 ng Pebrero, nakiisa si Police Major General Dizon sa ginanap na closing ceremony of Special Action Force Commando Corps Class 02-056 SAF-2024-001 kung saan panauhing pandangal at tagapagsalita ang ating kalihim ng Kagawaran ng Interior at Pamahalaang Lokal na si Secretary Juanito Victor C. Remulla sa headquarters ng SAF sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa, Laguna. Nagtungo naman pagkatapos sa Diliman, Quezon City ang ating Game Changer General upang muling makibahagi sa second day ng seminar on the new Government Procurement Act and its implementing rules and regulations. Noong Miyerkules, ika-18 ng Pebrero, bilang debotong Katoliko, maagang naghanda ang ating Game Changer General upang makibahagi sa Blue Mass in celebration of Ash Wednesday, officiated by Reverend Father, Retired Police Lieutenant Colonel Ronnie B. Arong sa Santo Niño Chapel sa loob ng Academy. Pagkatapos ay nakilahok muli sa third day of seminar on the new Government Procurement Act and its implementing rules and regulations sa Diliman, Quezon City ang ating Game Changer General. Pagkatapos ay nakibahagi naman virtually ang ating direktor sa isinagawang webinar on foreign interference and malign influence kung saan keynote speaker si Retired Police Lieutenant General Ricardo F. De Leon na siyang kasalukuyang Director General ng National Intelligence Coordinating Agency. Pagkatapos ay naging abala si Police Major General Dizon sa kanyang mga administratibong gawain. Huwebes, ika-19 ng Pebrero, hinarap ng ating Game Changer General sa kanyang tanggapan ang courtesy visit ni Retired Police Colonel Elmer S. Dicena na siya ngayong Regional Director ng Land Transportation Office, Calabarzon. Naroon ito para sa ilang kailangang koordinasyon sa Academy, partikular sa mga kaalamang batas trapiko. Nagpatuloy ang araw ng ating Game Changer General sa pamamagitan ng kanyang mga administratibong gawain. Kinalaunan, isinagawa ang PNPA Staff Conference ng ating Game Changer General, katuwang si Police Colonel Roland V. Bulalakaw, Officer in Charge, Office of the Chief of Staff, sa conference room ng Academy. Pagkatapos ay naging abala ang pamunuan ng Philippine National Police Academy at nagsagawa ng Arrival Honors, Testimonial Parade and Review at Thanksgiving Dinner para kay Police Brigadier General Gonzalo C. Villamor Jr., ang PNPA Commandant, bilang newly promoted Star Rank Officer. Samantala noong Biyernes, ika-20 ng Pebrero, naging abala sa mga administratibong gawain ng ating Game Changer General sa kanyang tanggapan. Samantala sa araw din ito ginanap ang panel interview ng third batch of PNPA cadet applicants for Class 2030 sa new VIP Lounge sa loob ng Academy. Gayon din ang pagbisita ng Interworld College Criminology students and faculty members sa Philippine National Police Academy para sa isang educational tour. At noong Sabado, ika-21 ng Pebrero, naging abala ang pamunuan ng Philippine National Police Academy sa ginanap na orientation ng 4th batch cadet applicants for Class 2030 sa Old Gymnasium. Nagsagawa din
ng educational tour sa PNPA ang mga faculty members at estudyante ng New Era University sa pangunguna ng kanilang dean na si retired jail director Rosendo M. Dial ng PNPA class of 1986. Tampok din sa araw na ito ang silent drill performance ng PNPA Sandirangan class of 2028 para sa mga bumisita sa PNPA. Nagtapos ang araw ng ating Game Changer General sa pamamagitan ng mga administratibong gawain. At noong araw ng Linggo, ika-22 ng Pebrero, ang Philippine National Police Academy ay nakilahok sa Hunter's Crazy Fun Run na inorganisa ng National ROTC Alumni Association Incorporated. Ginanap ang naturang aktibidad sa Splash Island, Binyan, Laguna. Sundan kami muli sa susunod na linggo. Ito ang transparent service ng ating Game Changer General. Basta't kay Police Major General Andre Perez Dizon, serbisyo ay damang-dama. Serbisyo ay uunahin ka at ipapatupad ang serbisyong APD. Approachable, presentable, and dependable police force.